Daniel, at mga Bible po kayo sa bahay, sa mga naka-join sa Google Meet na po sa Book of Daniel chapter 3, verse 17 to 18. Sabi po dito, it is be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us out of thine hand, O King. Verse 18, but if not, be it known unto thee, O King, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. So, purihin po ang Diyos sa mga salitang ating binasa ngayong umaga. Tayo po'y manalangin. Ama, mapangyarihan sa lahat, salamat po rin sa pagkakataon na kami po'y narito upang kami po'y aming kayo ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Nawa po ay buksan mo po ang aming mga puso, magkaroon po kami ng total humility na tanggapin at pakinggan at isa puso ang mga salita mong aming marinig ngayong umaga. Alisin mo sa aming sa kalagitnaan ang gawa ng kaaway upang maging hadlang upang kami po ay lumago sa espiritual na buhay. Nawa lalo ang mga naka-join sa Google Meet, kayo po ang magbigay ng kaunawaan sa bawat kapatiran, sa narito din po sa face-to-face. Nawa kaming lahat o Diyos ay matuto mula po sa Bibliyang kaparaanan. Nawa po ang Banal na Espiritu ang magturo sa amin upang kami po ay matuto mula po sa iyong mga salita. Lahat po nito, Diyos, dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kayo mga kapuna, kayong matid at ngayong umaga ang ating pag-aralan ay pinamagatang the absolute loyalty to God. Ayan. Nasaan po yung loyalty niyo mga kapatid? Loyalty. Malawak po yung word na yung loyalty. Pag napapag-usapan ng loyalty, parang ibahaw ang dating, no? Saan ba yung loyalty natin mga kapatid? So, yung ating binasa, ito po ay pangyayari po sa buhay po ng tatlong kabataan, no? Naalala mo yung tatlong kabataan na si Shadrach, si Meshach at si Abednego. Yun. Alam natin yung background na babalikan lang po natin yung Book of Daniel para diretso na po tayo sa Book of Daniel chapter 3. Sabi doon, Nebuchadnezzar the king made an image of God whose height was 60 cubits and the breadth thereof 6 cubits. He set it up in the plain of Dora in the province of Babylon. Verse 2, then Nebuchadnezzar the king sent to gather together the princes, the governors, and the captains, the judges, the treasurers, the counselors, or the sheriff, and all the rulers of the provinces to come to the dedication of the image which Nebuchadnezzar the king had set up. Makita natin na si King Nebuchadnezzar ang paggawa ng napakalaking rebulto. Kung sa ating kapanahonan yun, 9 feet. Yun, napakataas yun, no? May 9 feet po dito. Anong pinakamataas dito sa atin? Sinong pinaka... Brother Gian, no? 5'6" ka, Brad? Yun. Brother, anong taas mo, Brad? 5'6". So ako, yung tanungin. Yun, 5 na ako. So, ano ang height natin? Di naman tinitinan Diyos yung height, no? Importante ay yung puso natin ay mataas. So, ibig sabihin mga kapatid, ditong pangyayaring ito sa buhay po ni King Nebuchadnezzar, nagpagawa siya ng napalaking rebulto. At nag-utos po siya na lahat kapag narinig nila ang tunog ng lahat ng tugtugin ay dapat silang yumuko at sumamba doon sa pinagawang rebulto. So, sinasummary lang natin ito para makita natin na napakahigpit during the time. Lalo na po yung mga sa panahon ni King Nebuchadnezzar na kapag sinabi nung tinatawag na hari ay batas po yon. Hindi pwedeng mabali. Kaya makita natin yung ating teksto na sa halip na sumamba yung tatlong kabataan, ano ang nangyari? Yun, so ating, mahaba kasi yung kwento, ito na lang yung ating para hindi na tayo humaba ng kwento. Doon na to sa tinatawag na lesson ng ating pag-aralan ngayon. So ang sabi doon, narito ang aming Diyos. Yung inuobliga na silang sumamba, hindi sila sumamba sa rebulto. Doon. Ano ang sinabi niya? Narito ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin sa mamagis na hurnong nagniningas at ililigtas niya kami sa iyong kamay, O Hari. Alam mo, kausap nila yung hari. Pero kung kayo po ay kausap ng hari, masasabi ba niyo ito?
Ang lakas ng loob nitong tatlong kabataan ito para harapin kasi kinumpront sila ni King Nebuchadnezzar eh. Bakit di kayo yumuko? Lahat kasi ng mga tao doon yumuko na eh. Sila lang ang natira. Siyempre, pag ikaw nakatayo, makikita at makikita ka. Ikaw lang nakatayo, brother. So, sabi ng tatlo, but if not, ito, may pasubali pa rin. Ang sabi nila, ililigtas kami. Pero sabi nila, pag hindi rin kami iniligtas, but if I not, be it known unto thee, O King, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Ibig sabihin, malawak yung unawa ng itong tatlong kabataang ito na iligtas o hindi pa rin sila sasamba sa rebulto. Yon. Hindi nila binigyan, Lord, pag kami ligtas mo, hindi kami sasamba. Pero pag di kami niligtas, sasamba kami. Hindi po eh. Napakataas po yung pananampalataya ng tatlong kabataang ito sa Diyos na kahit hindi sila iligtas, hindi pa rin sila makikipag-compromise doon sa kay King Nebuchadnezzar. So, punta po tayo sa core context and text, no? Yung setting, King Nebuchadnezzar set up a golden image. Golden image, gintong imahen ang pinagawa. Gaano kayaman itong si King Nebuchadnezzar, di ba? Gintong rebulto ang pinagawa. Kayo, may ginto po ba kayo mga ate? Anong ginto ang sa inyo? Gintong puso na. Wala na tayong material na ginto. Wala na tayong makita. Punta na lang tayo sa Dubai. Maraming ginto po doon. Pero doon sa Pilipinas, nako, delikado. So, sabi doon, servants, siyempre yung servants ng Panginoon, Shadrach, Meshach, and Abednego. Ito yung mga Hudyo, Jewish captive, men of faith appointed to serve in Babylon. No, kahit sila ay believer, pero naglingkod po sila sa haring unbeliever. Sabi, hindi naman bawal yun. Tulad natin, nagtatrabaho tayo. Sino ang amo natin? Karamihan mga believer, ang amo natin, unbeliever, di ba? Hindi masama yon. As long na hindi ka makikipag-compromise. Ako, matagal akong nagtrabaho sa, ang amo ko po, sa Inrese. Dami ko nagang amo sa, nung ako'y binata. Pero hindi ako Christmas party, ay hindi ako nag-join. Kasi, believer ako eh. Kahit may exchange gift pa. Hindi ako nag Christmas party. Ang habol ko lang naman trabaho, hindi naman yung Christmas party. Kasi alam mo Kristiyano ka tapos pagdating sa material, join na lang ako. Kasi may exchange gift. Yun doon nadadali ang mga Kristiyano because of material blessing. Material thing. Kaya nakikompromise. Ito, matindi po ito eh. Nasa ano ang parusa po? Sa hindi sasamba sa rebulto mga kapatid. Anong iparusa ni King Nebuchadnezzar? Yon, ipapasok doon sa horno ng apoy na nagbabaga ng 7 pieces. Yon, alam mo, isang horno. Ano yung horno mga kapatid? Yung lutuan ng tinapay, pinainit ng 7 beses, Brad. At ipapasok ko doon, Brother Ariel. Para kang tinapay na tinusta. Pero itong tatlong kabataan, hindi natakot. Bakit to? Wala kang takot kapag makadiyos ka mga kapatid. Bakit to? 1, 2 Timothy, chapter 2, verse 1, 2 Timothy chapter 1, verse 7, ang ibinigay sa atin ng Diyos na Espiritu, ito po yun. Sabi niya, for God hath not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of sound mind. Yan ang binigay sa atin ng Diyos. Walang takot. Isa lang ang kinatatakutan natin, ang Diyos lang. Kasi ang Diyos lang ang makapangyarihan sa lahat. Siya lang ang pwedeng gumawa ng mga bagay na hindi magagawa ng tao. Yung mga bagay na hindi magawa ni Satanas. Si Satanas, limitado din yung magagawa. Na humingi pa siya ng konsulta sa Diyos. Humingi po siya ng permiso. So, ang Diyos lang ang pwedeng katakutan natin. Kita mo natin, sabi doon, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan. Pero minsan, mga Kristiyano, takot. Anong kinatatakutan yung mga kapatid? Judith. Takot at takot sa mga Judith. O yung katakutan, Judith, natural po talaga. Siyempre, ano yun? Ginamit mo. Ano ang kasunod pag ginamit? Tatakbo ang ano po? Ano ang tatakbo pag gumagamit ka ng mga appliances? Metro. Yon. Buti kung anong tawag yung iba, yung wala namang pinabayaran. Pero, yon. Solar. O kaya, yung iba,
nakikikabit, pero walang metro. Ano tawag daw, Brad? Jumper. Yon. So, bawal po yon. Doon tayo sa legal. Di baling gumastos, basta nasa legal. Yon. Illegal po yon. Jumper ang tawag doon. So, ito yung pangyayari at nakita natin yung paninindigan ng tatlong kabataan. So, nawa tayo yung manindigan, mga kapatid. Di baling nagsusulo tayo, tatlo na lang silang natira, no? Yung lahat, yung muko, doon sa ribulto. Ang natira, tatlo, kitang-kita, isa lang silang nanghari. Alam mo, kung 1,000, Brad, ikaw lang ang tumayo. Hindi kitang-kita ka talaga, hindi kayo muko. Pero itong tatlong kabataan, walang takot na hinarap yung hari. Hindi sila natakot kahit mamatay sila. Dahil nga, alam nila na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Amen. So, punta po tayo doon sa key lesson ng ating binasa. Number 1, worship belongs to God alone. Yun. Ang pagsamba ay tanging sa Diyos lamang. Hindi dapat maagaw ng sino man. Hindi na aagaw ng anumang linika ng Diyos. Ang pagsamba na tanging para sa Kanya lang. Di ba? Kapag inagaw po ng sino man yan, nagiging Diyos-Diyosa na po yan, nagiging idolatry na po yan. At alam natin sa Exodus chapter 20, verse 4, pinagbawal po yung idolatry. Ano pong sabi doon? Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. So lahat to, pinagbawal na gawa ng rebolto o larawan. Ang alin po, yung nasa langit, nasa lupa, under the, beneath, earth beneath, that is in the water, under the earth. Verse 5, thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, for I, the Lord thy God, I am a jealous God. Yun, jealous God ang ating Panginoon. Tayo ba may nakakaramdam minsan ng jealous? Sinong walang jealous, mga kapatid? Na okay lang sa inyo kung mayroong iba yung minamahal mo. Nagkakaroon tayo, is natural po talaga yon. Lalo na pag mahal mo yung isang tao, makakaramdam ka talaga ng jealous. Pero yung jealous dito, mga kapatid, iba ho, holy jealousy. Kasi siya po ang talagang makapangyarihan sa lahat at ayaw niya na may karibal. Ayaw niya na mayroong priority yung nagmamahal sa kanya. Ang gusto ng Diyos ay siya ang priority. Kaya ang sabi doon, I am a jealous God. Tapos visiting. Yun, kapag nagkaroon tayo ng idolatry, ano ang mangyayari? Visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me. Galam mo yun? Ito yung sinabi ng Diyos sa bayan Israel na kapag nagkaroon siya ng idolatry, ay mayroong kaparusahan mula sa magulang, anak, apo, sa tuhod. Galam mo? 4 na henerasyon. Isa lang ang gumawa. Damay, anak, apo sa tuhod. At tinding kaparusahan yun, mga kapatid. Kaya talagang ito ang number 1 na talagang pinagbabawal po sa lumang tipan, yung tinatawag na idolatry o pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pero makita natin in verse 6, and showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. At pinagpapakitaan ko. Sinong pinakataan? Ang mga sino po yun? Nagkaawaan ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Sinong binibigyan ng kaawaan ng Diyos? Yung mga sumusunod sa Kanya. Yung mga masunurin sa Kanya. Yung mga walang reservation sa puso na sumunod. Na anuman ang mangyayari ay talagang siya ang priority. Amen. Kasi maaaring maging Kristiyano ka, maaaring born again ka. Pero sino ang priority mo? Kapag hindi na ang Diyos ang priority natin, mga kapatid, nagiging idolatry na po yon. Nagiging Diyos-Diyosa na yon. Kasi ang required po ng Diyos, love God above all. Yun, hindi pwedeng love God, pero secondary na lang, pangatlo, pang-apat, at minsan, wala na nga sa oras mo. Ang lahat ng oras natin, nauubos na lang sa personal nating buhay. Nawawala na
ang oras natin sa Panginoon. Kaya anong tayo sabi dito sa Matthew? Tingnan po natin, Matthew 22:37. Tingnan po natin, Matthew chapter 22, verse 37, sabi ng Biblia, sabi doon, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. Yun, dala mo yun mga kapatid. Sabi daw na sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo. Alam mo yun? Ang tanong mga kapatid, number 1 ba sa puso nyo ang Diyos mga kapatid? Amen. Yung amen na yan parang mahina. Dapat talaga number 1. Bakit to? Kailangan number 1 sa puso natin mga kapatid. Kasi nga siya ang creator of heaven and earth. Siya yung nagpili sa atin before the foundation of the world. Lahat ng nasa atin galing sa Diyos. Buhay, material, nakakagising ka, nakakatulog ka, may trabaho ka, may negosyo ka. Sa Diyos po galing lahat yan. Sabi ka ng Panginoon, kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Yun. Eh, saan pa tayo pupunta? Di ba sa Diyos lang? Kahit wala ka ng kakamping tao. Ang tao, kakampi mo lang kung mayroon ka. Kung wala ka na rin. Pero ang Diyos, sabi niya, hindi ko kayo iiwanan. Hindi ko kayo pababayaan. Yan po ang Diyos natin, mga kapatid. Kahit marami natin dinadalang problema, pangangailangan, marami tayong mga struggle, pero ang Diyos hindi nang iiwan. Marami ho. Dito pa lang sa, ako, dami nang nag-iwan sa akin eh. Mula nung ako yung maliit, ang dami nang nag-iwan sa akin eh. Iniwanan ako ng kapatid ko. Ang dami nang namatay sa amin eh. Pero po, ilang kami? Napakarami eh. Pero ina lang kami natira, 4 na lang. Wala na rin akong tatay, nanay. Iniwan na talaga kami. Maaring iniwan ka dahil namatay siya. Iniwan ka dahil ng ibang bansa. Iniwan ka dahil ng ibang kwarto, ng ibang pinto. Ano man ang dahilan ng pag-iwan, yan po ay natural lang dito sa mundo na talagang may nang iiwan. Eh dito pa lang sa atin, ilan na ba ang baptized dito? Napakarami. Eh pero ilan na lang yung natira yung dati? Brother Ariel. Ayun, ilan na lang, no? Sister Janice, si Brother GR, Sister Margie, si Lampetok family. O halos, nasaan yung iba? Di ba? So wala namang, sabi nga, ang Diyos ang nagdadagdag, ang Diyos ang nag-aalis. Yun. Wala namang nagpapaalis. Pero maraming umaalis. Yung iba nga, nagpapaalam, Pastor, itiwalag muna ako. Ang sarap pakinggan nun kasi hindi mo na mapagbibintangan yung pastor. Ikaw na nagtiwalag sa sarili mo eh. Pero mas maganda po mga kapatid, maglingkod tayo sa Panginoon. Maaring may mali ako, may mali ka, pero ang Diyos ang siyang nagpapatawad sa bawat pagkakamali natin. Walang perpektong pastor, walang perpektong kapatiran, lahat po tayo ay subject sa pagkakasala. Kaya ang sabi ng Panginoon, magpatawaran kayo sa isa't isa. Kasi pag tayo, hindi magpatawaran, gano'n, pagdating ng Panginoon, tayo pa rin magkikita sa langit, tapos dito, nagsasamaan tayo ng loob. Dito pa lang, i-practice na natin yung pagpapatawad. Dahil yung pagpapatawad, sign yan na anak tayo ng Diyos, mga kapatid. Kung ang Diyos nga nagpatawad, kung tutusin, hindi naman kapatawad yung kasalanan natin eh. Kasi ang kasalanan natin, mula ulo hanggang paa. Yun, ang isip natin, ang mata natin, ang tainga natin, lahat ng pagkatao natin ay puro parayo sa Diyos. Ay kung kayo ang may kasamang ganun mga kapatid, ay puro makasalanan, mapapatawad ba ninyo? Diba? Ang Panginoon hindi. Anong sabi na niya sa Isaiah chapter 1 verse 18? Isaiah chapter 1 verse 18, sabi ng ating Panginoon. Sabi niya, come now. Alam mo, hali kayo. Sabi ng Panginoon, magsiparito kayo ngayon. Anong sabi niya? And let us reason together. Saith the Lord, though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like a crimson, they shall be as wool. Magsiparito kayo ngayon at tayo'y magpakatuwiranan, sabi ng Panginoon. Bagamat ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, matinding kasalanan na ito mga batid, gano'n ang pula na, ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagamat maging mapulang gaya ng matingkad na pula,
ay magiging parang balahibo ng bagong paligong tupa. So ang Diyos pala, hindi na tumitingin sa laki at lawak ng ginawa mong kasalanan. Basta magpakumbaba lang tayo sa harapan niya. Sure yun mga kapatid na tayo'y patatawarin. Legally, napatawad tayo. Siyempre may ginagawa tayong mali. Gusto ng Diyos na lumapit tayo sa Kanya. Magpakumbaba tayo. Kaya, di ba, 1 John 1:9, sabi ni Apostle John. 1 John chapter 1 verse 9. Ito po, dapat magkaroon tayo ng humility dito. Huwag tayo magtuturo. Dahil tayo mismo sa sarili natin, marami tayong ginagawang kasalanan. Ang sabi ng ating kapatid Apostle John, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Gala mo, sino ang naglilinis sa atin? Ang Diyos po. Hindi ka malilinis ng kapwa-tao. Dahil lahat tayo ay makasalanan. Hindi ko kayo malilinis, hindi ko kayo magkakaroon ng kalinisan yung kasalanan nyo. Tanging ang Diyos lang ang nakagawa nun. Ang kailangan lang natin ay mag-confess sa Kanya. Hindi sa tao magkukumpis sa Diyos po. Kaya kapag magginagawa tayong mali, mag-pray tayo, Lord, na may nagawa akong kasalanan, nakapagsalita po ako ng masama sa kapwa ko. Bago matulog, mag-pray na. Kasi hindi mo alam, pukunin ka na ni Lord, hating gabi, 12:00, eksakto. Tapos, ang sama, marami ka pang sama ng loob sa kalooban mo. Marami kang ini-impact na samang loob. Mag-pray po tayo bago matulog, mga kapatid, dahil di natin alam kung ano mangyayari sa atin pagkatulog natin. Nakakasiguro ba tayo, mga kapatid, na kapag natulog, magigising na tayo? Taas ang kamay ng nakakasigurong gising pa bukas. Ako, hindi ko po nasisiguro. Hindi ko nga alam kung maabot pa ako ng 6:00 ngayon Diyos lang po nakakaalam. Bakit to? Sabi po niya sa Hebrew 9:27, it is appointed. Ano daw? It is appointed unto men once to die. And after this, anong kasunod ng kamatayan? The judgment. Yon. Naka-appoint na yon. Ay, di ba? Ilang taon po ako ngayon, mga kapatid? Kung talagang pastor niyo ako, ilang taon na po ako ngayon? Talagang mahal na mahal niyo ako. Alam niyo, parang may nakaredy na kayo, Gano'n, 59 years old ako. Yes, Yon. Ready na ba kayo? Mag-60 ako. Amen. Yon. Parang, ang excited na maging 60. Ako po talaga. Yon. Kasi, alam mo, bihira po yung umabot ng 60, brad, di ba? Alam mo, magsi-60 ako. Dati ako 6 years old. 6 years, gano'n. Hanggang ngayon, gano'n pa rin ang height ko Na mag-60, gano'n pa rin. Pero, it is appointed unto men. Hindi ko alam kung darating pa ako sa 60 years old. Dawa, makarating pa ako. Pero malayo pa yun Kailan ba yung birthday ko? Sino alam niyo, mga batid? Mars. Anong date? 27 ako. So, yung March na yun, kala mo na malapit, malayo po yun. Yung oras lang, yung minuto, hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin. Di ba? Yung mga kakilala nga natin, kausap lang natin sa Messenger. Tapos bukas, ay patay na pala si Uncle, si Tito, si Tita, si Friend, si ano. Kasi ang may hawak ng buhay natin, hindi po tayo. Hindi yung kinakain natin ang magpapahaba ng buhay natin. Yung kinakain natin, pwedeng magresulta sa'yo para hindi maging malusog o maging malusog. Pero yung mahaba ng buhay, ang Diyos po ang may hawak niyan, mga kapatid. Hindi po yung mga lifestyle natin. Ang lifestyle, pwedeng makapagpalusog sa'yo, pwedeng makapagpahina sa'yo. Pero never, hindi makapagpahaba. Diyos lang ang nagpapahaba ng buhay. Pero mayroong provision sa Biblia para humaba ang buhay. Ito po, Proverbs chapter 3. Tingnan po natin yung Bible, mga kapatid. Dito po sa Proverbs chapter 3 verse 1. Yan, para lang introduction lang po yan. Chapter 3 verse 1, sabi ng Panginoon sa bayang Israel, my son, yun, ganun mo, ang turing sa bayang Israel, my son, forget not my law. Yun, uminom ba kayo ng Milo? Dito, Old Testament pala, Milo na Sabi doon, my son, forget not my law. Hindi Ovaltine ang ginamit, Milo, but let thy heart keep my commandments. Yun. Anong resulta kapag yung salita ng Diyos ay sinunod natin? For length of days. Yun. Hahaba ang araw mo.
Maaring 5 araw ka na lang, at least, hindi ngayong araw na ito. Baka dagdagan pa, 1 week ka na lang, pastor. Ano pa? Long life! Yun, hahaba ang buhay mo. Ano pa? Ano yung huling idadagdag ng Diyos? In peace. Yun, kapayapaan. Ang sarap kaya yung mapayapa ang buhay, kahit katama lang yung pera mo. Ang dami mong may pera, di makatulog. Bakit di makatulog? Kasi baka ma-hold up, makidnap, makarnap, lahat ng nap. Ano ba yung mga nap, Brad? Karnap? Kidnap? Nap-nap? Kung tama lang ang buhay mo, nakakatulog ka, sabi nga, be content at what you have, yun, maging masaya na tayo. Lahat naman ng material dito, di natin madadala pagdating sa kalangitan eh. Kung wala tayong dinala, wala tayong dinalang dito sa lupa, wala rin tayong madadala pag alis natin dito. So, punta na po tayo doon sa ating lesson ngayon. Sabi doon, worship belongs to God alone, no compromise. We must obey God rather than any earthly power, ruler, or demand. Yun. Kapag sinabi ng gobyerno, mga kababayan, wala na hong gagamit ng Biblia. Ang gagamit ng Biblia, papatayin. Gagamit pa ho ba kayo? Yes, gamit. Bakit? Ay papatayin kayo. Ito ang sekreto mga batid. During that dahil nangyari po yan di ba sa history ng mga Kristiyano, na yung gumagamit talaga, pinapatay, sinusunog. Yun, lahat ng may hawak na, lahat ng mga kopya ng Biblia, na po yung King James, sinunog po talaga. Ngayon, para hindi ka, kahit wala kang Biblia, mga kapatid, tulad ngayon, diba, pag may hawak kang Biblia, papatayin. Ngayon pa lang, magbasa na kayo ng Biblia. Yun, para kahit wala kayong hawak, alam nyo yung nakalagay. Sabi ng Bible, Joshua 1:8, di ba? Meditate lang ang kailangan. Meditate day and night. Paano mo i-meditate yung hindi mo alam? Ay kung alam mo na yung nakalagay doon. Halimbawa, Joshua chapter 1 verse 8. Anong nakalagay? Huwag mong kakalimutan na basahin ang aklat na yaon. Anong nakalagay pa? Dilidilihin mo ito araw at gabi. Kailan daw dilidilihin? Yung iba, araw lang Ay sabi ko, araw at gabi. Ano ang resulta pag ginawa mo yon? Para magkaroon ka ng katagumpayan at kasaganaan sa buhay, sabi ng Biblia. Pag alam mo yung talata, kahit hindi mo hawak ang Biblia. Di ba sabi ng Psalmist, ito, sikreto. Wala na akong hawak na Biblia yon. Ang sabi doon, ang salita ng Diyos. Saan nakalagay yon? Psalms 119, verse 11. Ano nakalagay? Ang salita ng Diyos nilalagay ko sa aking puso. Saan daw ilalagay? Para hindi ako magkasala laban sa Kanya. So pag palagi mong binabasa, maitatanim mo yun sa iyong puso. Hindi mo na kailangang magbukas ng Biblia. Nasa puso mo na talaga yun. At sure yun, kahit saan ka pumuntang lupalop ng mundo, kahit wala kang dalang Biblia, pag nasa puso mo na yun, sigurado yun na talagang makakaiwas ka sa kamunduhan, kasalanan, kakarnalan. Yan po yung sakit ngayon. Nino po? Dito na. Dalawa lang naman kayo. Ayun. Sa sunod, lalagay na tayo ng second floor. Pag dumating pa yung iba. Okay po, so, sabi mo doon, sa Exodus 20 verse 3, Thou shalt have no other gods before me. So, inuulit lang natin na yung pagkakaroon ng ibang Diyos ay ipinagbawal sa Biblia. Acts 5:29, mga kapatid. Then Peter and the other apostle answered and said, We ought to obey God rather than men. Yon. Dapat nagsisagot si Pedro at ang mga apostol at mga nangagsabi, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Yon. Ano, may utos dito sa Pilipinas. Lahat ng mamamayan Pilipino ay obligadong sumamba sa rebulto. Ang hindi sasamba, tatantarin ng pinong-pino. Sasamba ka ba sa rebulto? Hindi, Brad? Ay tatantarin ka ng pinong-pino. Ito po yung halimbawa. Sabi ni Peter, sa panahon ni Peter. Ang sabi niya, anong sabi doon? Dapat nagsisagot si Pedro at ang mga apostol. At nagsabi, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos
bago sa mga tao. Kapag ang utos ng tao ay against sa utos ng Diyos, mas uunahin natin yung utos ng Diyos kaysa utos ng tao. Mas mahalaga yung utos ng Diyos. Alam mo, sinabi ng tao, wala nang sasamba pag linggo. Pag nagsamba kayo ng linggo, bibitayin kayo doon sa Belmont. Ano yung pangalan doon? Doon sa basketball court. Doon kayo kakatayin. May sasamba pa ba kaya pag linggo, mga kapatid? Dahil pinagbawalan ng gobyerno? Ito, sinasabi natin, mga kapatid, nangyari ito sa buhay ni Shadrach, ni Meshach, at ni Abednego. Yung tatlong kabataan, dahil kahit kabataan, nanindigan po sila sa katotohanan. Gano'n, pagbawalan tayo ng pagsamba sa linggo. Lahat ho ay sasamba pag Sabado. Ano yun? Adventist? Sabadista tayo? Wala nang kakain ng baboy! Dahil ang pagkain ng baboy ay isang kalapastanganan. Dahil di ba nyo alam, ito yung doktrina nila, di ba nyo alam na ang baboy ay may masamang espiritu? Ay ano ang babasahin nila? Yung pangyayari sa panahon ng ating Panginoon na yung 12,000 na demonyo ay sumapi sa mga baboy. Yon, di ba? Alam mo, 12,000 na demonyo, masamang espiritu, sumapi sa mga baboy. Ang tanong mga kapatid, yung baboy na sinapian, saan ba pumunta? Yun, tumalon po sila sa bangin. Wala na po yung baboy na yon. Ngayon, yun, marumi daw ang baboy. Anong sagot ng Panginoon dyan? Tingnan natin mga kapatid. Mark chapter 7. Sa mga nagbabawal ng pagkain. Sabi dito sa Mark chapter 7. Tingnan natin sa verse 20. Simulan natin sa verse 18. Sabi doon, and he said unto them, are you so without understanding also? Do you not perceive that whatsoever thing from without entereth into a man, the man, it cannot defile him? Kala mo yun, yung pumapasok daw sa atin, hindi nakapagpaparumi sa atin. Sabi ng Panginoong Kristo, because, yun, may because it entereth not into his heart. Hindi naman pumapasok sa puso yun, yung kinakain mo but into the belly, and go it out into the throat, purging all meats. Sa verse 20, and he said, that which cometh out of the man, that defileth the man. Yung naglalabas sa bibig natin, yun ang nagpaparumi sa atin, mga kapatid. Ay nagpaparumi. 21, for from within out of the heart of men proceed evil thoughts. Kaya ka nakakapang-isip dahil yung puso mo talaga ay masama, adulteries, fornication, murders, theft, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, and evil eye, blasphemy, pride, foolishness. 23, all these evil things come from within and defile the man. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagsisipang galing at nagkakahawa. Ano daw? Nakakahawa sa tao. Alin yon? Yung mga nanggagaling sa puso at nilalabas niyang labi mo. Nakakahawa po yun. Kaya kapag ang kasama mo ay chismosa, ano ka kaya ang mangyayari? Chismosa ka na rin. Kasi nakakahawa po, matinding nakakahawa po yung masamang ugali. Kaya diba sabi doon sa 2 Corinthians chapter 6, simulan natin sa verse 14. Sabi doon, but be you not unequally yoked together with unbelievers. Kapag unbelievers, may magandang ugali, basta parang tingin mo, mas maganda pang ugali yung unbeliever. Hindi ho, totoo yun. Talagang ang unbeliever, may mapagmaskara yan. Kala mo ay anghel. Ay kahit si Satanas nga, sabi doon, nag-masquerade like an angel. Sabi doon, be you not unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship hath unrighteousness with unrighteousness? And what communion? Yon. Ano yung salitang communion? Anong pakikiisa mayroon ng katuwiran at kalikuan? O anong pakikisama mayroon ng kaliwanagan sa kadiliman? Believer versus unbeliever. Yung unbeliever nasa kadiliman, ikaw ay nasa kaliwanagan. Pwede ba magsama yung liwanag sa kadilim? Hindi pwede magsama, kaya nga pinaghiwalay ng Diyos yung dilim at liwanag
Kasi nga yung gabi, yun nagdilim. Yung liwanag, ngayong araw. Hindi sila nag-combine. Yun din ang sinasabi ng Diyos na huwag makipamatok sa hindi kapananampalataya. Walang communion doon. Physically, pwede kayo magsama. Pero spiritually, wala ho talagang communion. Magkakaproblema. Verse 16. In what agreement had the temple of God with idols? Yun, yung idols. Yun na naman po sinasabi. Yung believer, sumasamba sa rebulto, ikaw hindi sumasamba sa rebulto. Ano ang nangyayari sa inyong dalawa? Sweetheart, mag-church ako sa Katoliko. Ikaw noon, sige honey, mag-church ako sa Primitive Baptist. Nasaan? Walang communion yun, ano? Ay, ang gagawin mo na lang, sige, kumbay na lang tayo. Punta na lang tayo, kapwa sa Katoliko. Yun, pwede mo i-compromise yun. Nasa iyo yun. Pero, probe natin yun, na karamihang nakipag-compromise, nag-asawa ng unbeliever. Sila po yung nahila. Hindi nila nahila yung unbeliever. Kasi unang-una pa lang, nung pagpatol mo sa unbeliever, talo ka na. Para kang pumasok sa bitag. Yung pagpatol mo pa lang, nabitag ka na nun. Sunod-sunod na po yun. It sabi doon, it one concord, verse 16, at anong pakikipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan, sapagkat tayo templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila, at lalakad ako sa kanila, at ako'y magiging kanilang Diyos, at sila'y magiging aking bayan. Ito mabigat dito mga kapatid. Anong sabi sa 17? Sabay-sabay nga tayo mga kapatid na magbasa. Verse 17, wherefore, come out, yun, from among them, and be you separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. Yun, nakakatakot po ito. Diyos na po ang nagsabi dito mga kapatid. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. Ay pag hindi mo sinunod ito, hindi ka talaga tatanggapin ng Diyos, maaring eternally secure ka, pero dito sa mundo, mararanasan mo ang consequence, mararanasan mo ang palo ng Panginoon. Anak ka pa rin, pero masarap namang ang anak hindi napapalo. O mga bata, di ba masarap ang hindi mapalo? Di ba? Ako nakaranas ng palo, masakit ho talaga. Minsan araw-araw ako umiyak kasi pasaway po ako. Pero sarap namang hindi mapalo. Maaring anak tayo ng Diyos, pero pag namalo ang Diyos, hindi ho talaga basta-basta. Magiging miserable ang buhay po natin. Spiritually, physically, baka mabankrupt po tayo. At yun po ang hindi maganda. Kaya sabi doon sa 18, and will be as father unto you, and you shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty. Yon, ito yung warning na kapag unbeliever, hindi ho talaga pwedeng magkaroon ng unity. Amos chapter 1, chapter 3, verse 3 mga kapatid. Amos. Nasaan po yung Amos? Old or new? Old. Yon. Sabi doon, kin, two. Ano nakalagay doon? Can two walk together except they be agreed. Tulad dito natin. Nandito tayo, nagkakaisa tayo dito. Pero bakit yung niyaya natin, hindi sila pumarito? Hindi sila nag-a-agree sa atin. Hindi sila nakakiisa. Kasi kung nakikiisa sila, nandito sila o kaya nag-join sa Google Meet. O yung iba na talagang ayaw na talaga dito. Ayaw na lang makiisa. Ay lalo na pag ang naging kasama mo ay unbeliever. Diba? Paano sila makikiisa? Ay wala nga yung puso na. Baka hindi nga born again yun. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Tapos sa verse 5, except a man be born with water in the spirit, he cannot enter. Hindi niya makikita, hindi siya papasok. Kaya pag niyaya mo, ay, born again ka pala. Hindi ako born again, Katoliko ako. Iglesia ako. Jehovah ako. Mormons ako. So lahat yan sasabihin sa'yo para lang hindi ka mapagbigyan. Pero kung yun boy born again, pag inaya mo, brother, you want to join to our
church, okay, no problem. What time? What date? What? Gano'n. Ang bilis. Bakit to kaya? Ang totoong anak ng Diyos, ito po yung katangian niya. Matthew chapter 5. Tingnan natin. Matthew chapter 5 verse 6. Sabi doon, blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Yung totoong born again, yung totoong anak ng Diyos, nagkakaroon siya ng kagutuman at kauahawan sa salita ng Panginoon. Kaya yung mga totoong anak ng Diyos, pag siniran mo ng Word of God, hindi yan magre-resist. Hindi yan magsasabi, ay, ayaw ko ng salita ng Diyos o iba na ang usapan natin. Nakaraso ba kayo na kapag sisira na ng Word of God, umiiwas? Ako nakarason ko yan eh. No? Ay, iba naman. Pwede bang ibang topic? Umiiwas eh. Pero mga totoong Kristiyano, kahit hindi mga born again, pag nakakausap po sa online, sa TikTok, sa Facebook, kapag Christian talaga, kahit ibang grupo, ano sila eh, tuwang-tuwa. Pero pag hindi born again, nako, umiiwas po yan. Gusto nila ibang topic. Kasi nga, mahirap po talaga. Sabi nga, 1 Corinthians 2:14, kapag hindi born again, ano ang sabi ni Apostle Paul? Sabi doon, but the natural man, ito yung mga hindi born again, receive not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can know them, because they are spiritually discerned. Yung mga hindi born again, hindi talaga tatanggap yan. Kahit ang pukpukin mo ng martilyo yun o baso o pukpukin mo yan ng pinong-pino, hindi tatanggap talaga. Hindi kasi born again. Kahit wala akong pwedeng pwepelit dyan. Ang Diyos lang ang makakagawa ng tinatawag na spiritual regeneration. Ito yung tinatawag na biyaya na irresistible grace of God. Nawa, kaya ipag-pray natin na may mga mahal ba sa buhay? May mahal ba kayo sa buhay na hindi pa born again, hindi pa Christian, na hindi nyo kasama sa paglilingkod? Biyaya lang po yun, mga kapatid, kung sila'y kahabagan. Wala ho sa ating magagawa. Diyos lang po ang pwedeng makagagawa nun. Pero ako, ito na-obserbahan ko, basta may isa po sa pamilya na Christian, parang nabubuo talaga yung isang pamilya talaga. Pero hindi pare-parehas ang taon. Yun. Ako nagsimula sa kapatid ko. Ako ang unang persecutor ng kapatid ko nung naging Christian siya. Yun. Talagang galit na galit ako nung Kristiyano yun eh. Sabi ko, huwag ka nang magpa-Bible study doon sa bahay. Yung pastor mo, puro merienda lang ang habon. Grabe talaga persecute sa kapatid ko. Pero katagalan, habang katagalan, ako pala yung ginamit pa yung concert eh. Nasa unahan pa naman, kagaya niya, nandito ako sa unahan. Sabi nung pastor, mga kapatid, kayo mga lasinggo, mga babaero, lahat ng mga ano ba yung mga lasinggo, babaero, ano pa yun? Sabungero, ano pa? Lahat yun, tama sa akin, sabi ko doon sa nag-invite, ako ba naman sis, parang pininto mo na yung buhay ko sa pastor. Ay, wala akong alam yan, brother. Kailan na po napasama dahil karas ko yung nag-invite sa akin eh. Pero nasa unahan ako kasi lahat ng bago ay sa unahan pinapatayo. Ay lahat naman ang preaching ni Pastor Ronald, parang ako ang target. Tapos minsan titingin sa akin, ako talagang target nito. Pero pagkatapos doon, mga kapatid, parang pagdating ko sa bahay, parang yun na yung panahon talaga na ano ko eh. Tama talaga eh, tama. Tapos mahilig kasi ako mag-notes noon. Basta nagpe-preach yung pastor, may notebook talaga ako, may ballpen, lahat ng sinasabi niya. Yun. Pagdating ko sa bahay, nag-review ako eh. Tama. Tama talaga. Tinamahan talaga ako eh. Yung, kaya mula noon, nagsasaliksik. Yung kapatid ko na nauna sa akin, parang naunahan ko pa sa paglago eh. Samantalang matagal na siya, ako naman bago, parang yung eagerness ko na matuto, walang Bible study na hindi ko dinadaluhan basta may panahon. Tapos doon ako nagtatanong. Kasi, anong sabi ng Bible ng Panginoon? Ang Kristiyano, ang anak ng Diyos ay nagugutom at nauuhaw. Hindi physically, kundi spiritually, nagugutom sa salita ng Diyos, nauuhaw sa salita ng Diyos. Yun po tayo yun. Tayong mga Kristiyano. So, ano pa ho?
Sabi doon dito sa Proverbs. Ayun, balikan lang po natin yung Proverbs. Chapter 3, verse 5 and 6. Trust in the Lord with all thy heart. Ito sa ulo ba ninyo mga kapatid, yung dalawang verse na yon? Yes. Ito ang gandang sa uluhin ito. Ano sabi doon? Trust in the Lord with all thy heart and lean not unto thy own understanding. Verse 6. In all thy ways acknowledge Him, and He will direct thy paths. Pag sa ulo mo yun, napakaganda po kasi hindi ka aasa sa sarili mo, hindi ka aasa sa talino mo, aasa ka talaga sa Diyos. Wala kang ibang aasahan. Naranasan mo niyo mga kapatid na 50-50 na talaga yung sitwasyon mo, tapos wala talagang tumutulong sa'yo. Pero sa isang kisang mata, si Lord, mayroong ginagamit. Ako, malimit pong mangyari sa akin yan. Wala na akong malapitan. Ang ulit talagang, una, si Lord, nilalapitan ko, una. Pero, gagawa ka rin ng paraan. Lalapit ka rin sa kapatiran. Pero pag wala na yung kapatiran, wala na talaga. Si Lord na talagang awaasahan mo. At talagang proven po yan mga kapatid. Na siya ay hindi nangiiwan, hindi siya nagpapabaya sa mga totoong anak niya. Kaya lang, siyempre, hindi naman pagkahingi mo, automatic, manggagaling sa langit, Brad. Lord, wala akong pambayad ng kuryente. Lord, mapuputulan na, nandiyan na yung Judith. Isang minuto na lang. Talagang asap talaga si Lord eh. As soon as possible. Ganun ba yung asap? Yun. Ganun ba yung meaning nun? Asap? Yun. So, sa Kristiyano, proven ko yun sa paglilingkod ko dito sa Primitive Baptist Cavite. Talagang ang Diyos ay provider talaga. Talagang pag sa oras ng pangangailangan mo, talagang nandyan po talaga siya. Kaya huwag nating wawalain yung tiwala, yung pagiging tapat sa Kanya. 4 lang naman ang hinihingi katapatan sa atin mga kapatid eh. Ano yung number 1? We are stewards of God. Tingnan lang po natin yung 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Ano po yung sabi ni Apostle Paul po doon mga kapatid? 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Moreover, yun, it is required and stewards that a man be found faithful. Required ba mga kapatid na tayo maging faithful? Sabi doon, moreover, that is it is required. Required talaga sa Diyos. Sinong nakaranas mag-security dito? Taas ang kamay. Si Brother Ariel. Yon. Yung iba, anong naging profession yung mga kapatid? Security ng mga pusa, aso. Di ba sa security, Brad, by required na uniform kayo, no? Sapatos, dapat palaging makintab yan. Required talaga yan sa security. So wala tayong magagawa kapag ikaw may boss, may amo, at ni-required sa'yo, dapat nating gawin yung nire-required ng kumpanya. Kami dati, namasukan po ako sa Makati. 6th floor yung, ang tawag doon ay penthouse. Kinakainan ng mga may-ari ng kumpanya. Yung restaurant po yun eh. Required sa amin na no ID, no entry. Kahit napaka-close mo sa security, no ID, no entry. Required po yun talagang mga kapatid. At may uniform po kami. Pag hindi mo ginawa yun, balik ka na lang sa bahay mo, kunin mo kahit mag-half day ka. Kasi yun po ang required. Ganon din po ang Diyos mga kapatid. Hindi po ito gobyerno, hindi ito kumpanya. Ang Diyos po ang nagre-required po sa atin. Ano ang required niya? Moreover, it is required and stewards that a man be found faithful. Required po ng Diyos mga kapatid na maging tapat tayo. Ngayon, saan po yung lawak ng katapatan natin sa Diyos? Number 1 mga kapatid, the stewards of time. Tapat po ba kayo sa oras mga kapatid? Baka bumagsak na po tayo sa oras. Ilan pong oras ibinigay ng Diyos sa atin mga kapatid? 24 hours. Ilang oras ang naibibigay natin sa Diyos? Siya ang nagbigay nga ng oras sa atin eh. Hindi naman tayo ang hindi naman sa atin yung oras. Binigyan tayo ng Diyos ng 24 hours. Ilan ang naibibigay natin para sa Panginoon? 24 hours. Ilang oras tayo natutulog? 8 hours. Ilang oras tayo kumakain? 3 hours. Ilang oras tayo naliligo? Yung mga lalaki, ilang oras kayo naliligo? Mga lalaki? 1 hour. Mga babae, ilan?
5 hours. Ang lalaki, ilang oras na nanalawin? Mga lalaki, 1 second. Ang lalaki, 1 second lang. Mga 5, lagay natin, 5 seconds na nanalamin. Pero ang babae, ilang oras na nanalamin? 5 hours. Nabasag ng salamin. Kaya ikot. Tapos pag hindi pa nagustuhan yung damit, palit ang palit, nakasampung palit na. Yon. Kaya ako sabi ko kay Mrs. pag may lakad kami, halimbawa ang lakad namin ay alas 4. Sabi ko, mauna ka nang maligo, mauna ka nang magbihis. Kasi ako, pwede ako maligo 1 minute. Kasi na-train po ako sa, nung high school ako, kakain 1 minute, maliligo 1 minute. Kaya pala. Pero hindi ko naman ginagawa dito kasi wala naman yung commandant namin eh. Pero kaya kong gawin yon. Kung talagang emergencyhan, kaya eh. Kala mo, yung 1 minute, 60 seconds yun eh. O isang tabo, o 1 seconds. O sabon, 1 second. O, 3 nga lang eh. May sabon-sabon pa yun. So, ang daming oras na nasasayang natin for personal use only. Pero ang tanong mga kapatid, sa Bible reading, magkaalaman na tayo ngayon. Sa Bible reading, ilang minuto na lang, huwag lang oras. Ilang minuto kayo nagbibigay ng panahon sa Bible reading o yung mga naka-Google Meet. Ang 24 hours sa isang araw ang binigay ng Diyos. Ilang minuto tayo nagbabasa ng Biblia? Aminin natin. 1 minute. Ano yung 1 minute na yon? In the beginning, God created the heavens and the earth. Genesis 1:1. Tapos pumunta ka sa John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Aba, puro John 1:1 eh. Ang pagbabasa mga kapatid ay hindi parang nagbabasa ka ng comics. Ang pagbabasa ay dapat ginagawa mong pagmamahal po sa Diyos yan. Dahil yung pinaka-love letter natin, tapos gagawin mong biro. Bakit yung message ng boyfriend mo, yung nanliligaw sa'yo, wala pang ang message, binabantayan mo na ako, bakit wala pang message? Samantala yung message ni Lord, nito. Tapos sasabihin mo, mahal mo ang Diyos, nasaan ang katuwiran nun? Sabi nga, love God above all, tapos hindi mo man lang mabuksan ang Biblia, tapos hihingi ka ng blessing, hihingi ka ng protection, hihingi ka ng pagpapala sa Diyos. Tapos di ba lang tayo nagbabasa ng Biblia? So, ito mga kapatid, punta tayo sa, malapit na po tayo. Sabi dito, God is with the people in the fire. He does not always keep them out. The king saw 4 men lost walking in the midst of the fire. Kailan mo, itong tatlong kabataan, di ba, hindi na nga sila sumunod, ipinasok talaga sila sa horno. Yon. Hindi sila nakaligtas, dinala sila sa horno na nagbabaga. Pero nakita nung hari, naglalakad to yung tatlong kabataan sa horno. At hindi 3 ang nakita niya ng hari. Ilan ho ang nakita? 4 na. At hindi nasusunog yung kalang damit. Nagtaka yung hari, paano nangyari ito? Ay pinainit nasabi ng hari, painitin niyo yung horno ng 7 beses na init. Kumbaga nagluluto ka, talagang itinudo mo yun. Kumbaga pag suot mo doon sa 3, tusta talaga eh. Pero nakita niya, naglalakad tong 3 kabataan ito. At may kasama. Sino kayang kasama nun mga kapatid? Ang Diyos po. Wala rin bang kasama siya? Kasi 3 lang naman silang pumasok eh. Tapos di pa nasusunog yung kalang damit. Alam mo yan? So ang dami mga himala sa Biblia na kung titingnan mo, ang Diyos po ay nandyan palagi na nagpuprotekta sa kanyang mga lingkod, sa kanyang mga anak. Sabi doon sa Isaiah, tingnan natin, 43:2. When thou passes through the waters, I will dig, and through the rivers, they shall not overflow thee. When thou walkest through the fire, thou shalt not be burned, neither shall the flame kindle upon thee. Yon. Sabi doon, pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sa iyo. At sa mga ilog ay hindi katatakpan niyaon.
Pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog o magbiningas man ang alab sa iyo. Nangyari ito po sa 3 kabataan. Ano ba ang nauna kay Isaiah at Daniel? Nauna si Isaiah, ibig sabihin, alam nitong 3 kabataan yung promises, yung mga pangako ng Diyos. Kaya ano man ang mangyari, hindi sila natatakot. Dito rin po sa Psalms 46 verse 1. Ang sabi doon, to the chief musician for the son of Korah, a song upon Alamot, God is our refuge, in His strength, a very present help in trouble. Ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan, handang saklulo sa bagaban. Yon. Lagi siyang nagsumasaklulo, mga kapatid. Naranasan ba nyo, mga kapatid, na palagi tayong sinasasukluluhan ng Diyos? Pag may mga problema, mga emergency, ang Diyos ang nagsasaklulo. Ang tao, limitado ang magagawa sa atin yan. Sasabihin na, sige brother, ipagpipray na lang kita. Gagang prayer lang tayo, pero yung magagawa, Diyos lang pwedeng makagawa ng mga bagay na imposible. Trouble is not a sign that He has left you. His open nearest when trials are ates. Kapag may problema, huwag natin isipin, naku, nilayuan ako ng Diyos, parang pinabayaan ako ng Diyos. Dahil sa oras na tayo nagkaroon ng problema, struggle, ang Diyos pa rin ang gagawa ng paraan para makatakas tayo doon. Tingnan natin yung 1 Corinthians, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Anong sabi dito? This had no temptation taken you but just is common to man, but God is faithful. Alam mo yun? God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that you are able, but will with the temptation also make a way to escape, that you may be able to bear it. Yun. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Yung mga pagsubok natin, mga kapatid, ibigay ng Diyos sa atin yan. Alam ng Diyos na kaya natin yan. Wala daw ibinigay na pagsubok na hindi natin kaya. Kayang-kaya natin yan. Dahil kasama natin yan. Di ba sabi ng Panginoon, kung ang Diyos ay nasa atin, sino pang lalaban sa atin? Hindi ko kayo iiwanan, hindi ko kayo pababayaan. Doon ka lang manangan eh. Sa mga salita ng Diyos, hindi ka mangangamba eh. Ano po yung sabi doon? Hindi niya itutulot na kayo tukso'y na higit sa inyong makakaya, kundi kalakap din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Diyos din ang gagawa pala ng paraan para matiis natin, makaya yung pagsubok. Hindi ibang taong gagawa ng paraan, ang Diyos ang gagawa ng paraan. Ano po, mga kapatid? Tinatawag na, He preserved His own, no power can harm their souls. Yung kaluluwa natin, eternally secure yon. Maring physically, makakaranas tayo ng mga struggle, mga karamdaman, mga pagdurusa, pero spiritually, secure na po tayo. Anong sabi doon sa John 10:28-29? And I give unto them eternal life. Anong ibinigay po sa atin? Eternal life. Hindi temporal life. Eternal life po ang binigay sa atin ng Diyos. And they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailan may hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Kahit si Satanas, hindi ka maaagaw sa kamay ng Panginoon. Maari yung katawan natin. Pwedeng gawa ng masama na Satanas yan, katulad ng nangyari kay Job, di ba? Anong nangyari kay Job? Di ba? Pinatay yung anak, yung ari-arian ay nawala sa kanya. Pero ano ang response niya nung nawala lahat? Kaya ba natin yun, mga kapatid? Yung nangyari kay Job na nawala na lahat, pero ito yung ginawa niya. Job chapter 1. Tingnan natin, verse 20. Sabi doon, then Job arose and rent his mantle and showed his head and fell down upon the ground in worship. Yun. Nawala yung 10 anak, nawala yung ararian, siya ang pinakamayaman sa lugar niya, pero ito pa rin ang ginawa niya, gumising ng maaga at sumamba sa Diyos, mga kapatid. Kaya ba natin, mga kapatid, na kapag may nawala sa atin, sasamba tayo sa Diyos, hindi tayo magbumabok sa sulok, wala tayong sisisihin, dahil naunawa natin, that God is sovereign, mga kapatid. Amen. Ito, naunawaan niya. Ano ang sabi niya?
Verse 21, and said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord had taken away. Blessed be the name of the Lord. Yun. Ito ang gandang ugali niya. Yun. Dapat ito yung maging attitude natin. Mawala man ang material, sino man, ito nawala nga ng 10 anak eh. Ilan bang nawala sa atin mga kapatid? Ito 10. Lalaki at babae. At alam natin si Job na may 7,000 siyang tupa. Gano'ng karami yun? 7,000? Siya ang pinakamayaman. Pero ito yung attitude niya nung nangyari yon. Kasi naunawaan niya about sovereignty of God. So, sabi niya, tingnan po natin, balik tayo doon sa 29 ng John chapter 10, verse 29. My Father, which gave them me, is greater than all. Yon, ang ating Ama, greater than all. And no man is able to pluck them out of my Father's hand. Spiritually, eternally secure na po tayo. Kaya huwag ka nang mangamba. Ang gawin na lang natin, maging tapat ka, enjoy mo lang ang buhay Kristiyano. Yon. Pag araw ng linggo, araw talaga ng linggo, huwag natin ipagpapalit, mga kapatid. Bakit to? Binigyan na nga tayo ng 6 na araw. Monday to Saturday. Ay sa lumang tipan nga, di ba? Nahigpit sa lumang tipan. Ibalik kaya natin yung lumang tipan. May matira pa kayang mga mananampalataya kung ibalik yon? Tingnan natin mga kapatid. Gusto ba nyo ibalik yung lumang tipan mga kapatid na batas? Baka wala nang matira. Tingnan natin. Sabi doon sa verse 8. Sabi doon, remember thy Sabbath day to keep it holy. Ito yung batas sa lumang tipan patungkol sa pagpapahinga. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Now, verse 9, 6 days shall thou labor and do all thy work. Ilang araw na magtatrabaho? 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat. Kailan mo raw gagawin ang lahat ng trabaho? Ika-6 na araw, gawin mo Monday to Sunday, Saturday, gawin mo lahat. Prinsipyo pa rin ito ng Biblia, ng iyong gawain. But the 7th day is the Sabbath of the Lord, thy God, in it thou shalt not do any work, thou nor thy son, nor thy daughter, my servant, nor thy my servant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within the gates. Ngunit ang 7 araw ay Sabat sa Panginoon. Pag sinabing Sabat, ito yung araw na talagang banal sa Diyos. Isinipirit niya ito. Hindi niya ito talagang pinagagalaw sa bayang Israel. Sinabi ng Diyos na ito ang araw ng inyong kapahingahan. Physically, spiritually. Di ba, kailangan din natin ang katawan ng pahinga, mga kapatid? Subukan nyo, straight kayo magtrabaho Monday to Sunday. Todo-todo, Brad. Overtime, hanggang alas 12. Kumikita ka nga, pero yung katawan mo, baka ospital, nag-aabutin mo. Kaya nire-record ng Diyos yung pahinga kasi kailangan natin ng katawan ng pahinga din. Sabi doon, tingnan natin sa New Testament, Hebrew 10:25. Ang sabi dito sa Hebrew 10:25, for not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting. Ito, mga kapatid, pag tayo po ay nagpe-fellowship, dapat nagpapalakasan sa isa. Yun, dapat nag-uusap-usap. Yun, hanap kayo mamaya ng kakausapin. Hindi yung kayo-kayo na lang. Yung, hindi nyo kakilala. Oy, brother, sister, nagpapalakasan sa isa't isa, but exhorting one another. Bakit to? Bakit to kayo magpapalakasan sa isa't isa? Nandun din ang reason. And so much, the more as you see that day approaching. Kasi nga, nalalapit na po yung panahon ng pagdating ng Panginoon. Kaya tayo nagpapalakasan, nagpapractice lang tayo dito. Bakit to? Doon sa langit, di naman tayo maghihiwalay eh. Wala nang hiwalayan doon. Tayo pa rin ang magkakasama. Dito, di ba? Mamaya, hiwalay na rin tayo eh. Yung iba, pupunta sa New Zealand, sa Australia, sa Japan, saan pang mga bansa kayo pupunta, temporary lang dito yan na maghihiwalay tayo. Saan ka, Brad? Saan? Canada. Plano mo ba, Brad? Parang plano ni brother. Parang Canada. Ayaw mo sa New Zealand, Brad? Kasi marami nang pupunta sa New Zealand eh.
Doon ka na lang para isa lang ang puntahan ko. Kalaw, pupunta ako sa New Zealand. Punta ako, malapit ba yung Brad, Canada, Brad, saka New Zealand? Ang malayo. Doon, Canada lang tayo, Brad. Ikaw, Brad, Canada o New Zealand? Isang bansa na lang puntahan nyo para isang bisita ko lang. So, ibig sabihin mga kapatid, sa buhay po natin, importante yung tinatawag po nating nakapokus sa paglilingkod sa Panginoon. So, last, bago tayo magtapos mga kapatid, Romans 12:19. Yun, sabi doon, Dearly beloved, avenge not yourself, but rather give place unto wrath, for it's written, Vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Psalm 75, verse 6-7, for promotion. Ayun, gala mo. Sinong gustong ma-promote? Siyempre ako, gusto kong ma-promote. Saan? Sabi kong, yung pinapasukan ko, yung nagbibigta ng saan, totoo nun, wala pang bumibili sa inyo. Bili naman kayo. Dami kong binibigta, wala kayong binibili, ha? Doon. Magkano lang naman tubo nun? Magkano ba ang tubo doon, sister, sa sa sabon? Para umuti-puti. So, mamaya, mag-order kayo. So, sabihin, yung promotion sa doon, promotion cometh neither from the east, nor from the west, nor from the south. But God is the judge who put it down one and set it up another. Ang Diyos ang nagpo-promote. Yun, hindi po tao. Kahit sa spiritual na speaking. Ako, ayoko talaga magpastor. Talagang gusto ko talaga maging matagumpay na negosyante kasi nung nag-first year college ako, ang kinuha ko business administration Pero hindi natuloy. May purpose talaga si Lord. Pero sabi ko, kung natapos ko po yon, ay siguro magkikita-kita tayo, pero iba na ang level ko, Brad, di ba? Pero ganito pa rin ang height ko. So sabi dito, but God is the judge, He put it down one and settled another. So ang Diyos ang nagpo-promote, especially sa spiritual na buhay. Pag tinawag ka ng Lord, irresistible po yun. Ang mga propeta, hindi na naman ginustong magpropeta. Ang mga apostol, hindi naman ginustong maging apostol. Kahit si Jeremiah, tumatanggi siya. Kahit si Isaiah, talagang sabi niya, bata pa ako, sabi ni Jeremiah. Pero sabi ni Lord, mula sa 10 pa lang ng nanay mo So, di ba? So, grace works in weak captives, unknown men. Yun, tingnan natin, sabi doon sa 1 Corinthians 1:26-27, for you see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, nor many mighty, not many noble are called. Sabagat masdan ninyo ang mga sa inyo'y pagkatawag. Mga kapatid, dahil hindi ang mga maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao, ang mga tinatawag. But God had chosen the foolish things of the world to confound the wise, and God had chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. Kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng kasalibutan upang hiyain niya ang mga marurunong. Kita ba mga apostol? Ano bang mga pinag-aralan mga apostol? May doktor doon, si Dr. Lucas. Pero yung mga apostol, si lang yata ang may pinag-aralan doon, si Matthew. Tax collector po yun pero karamihan doon, mga mangingisda na, mga walang pinag-aralan, at mismo ang ating Panginoon. Hindi ba lang siya nakatungtong ng kinder o ano bang pinag-aralan? Kaya nung nangangaral siya, kwini-question siya ng kanyang mismong kababayan. Saan ito nanggaling karunungan ito? Hindi naman ito nag-aral. Pero sa Biblia, sinong pinipili ng Diyos mga kapatid? Yung mga sa tingin ng tao'y mangmang upang hiyain yung alin? Yung mga marurunong. Kasi sa ating kapanahonan, daming marunong Mga tapos nga sa Bible School. So, final comfort, dito doon po tayo magtatapos. Dito po sa 1 Peter chapter 1 verse 7, that the trial of your faith being much more precious than of gold, that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise, in honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya, na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikalululhati at ikararangal sa pagkapahayag ni Kristo. Yung mga sinasabing naranasan yung apoy, yung pagsubukan, yung mga trials, talagang dinadaan po tayo dito.
Na may napanood ako kahapon sang drama. Yun. Ang kinukuha ko naman lesson. Yung sinusubukan yung may nagregalo sa kanya kasi tinatawag na ginto. Sabi nung kaibigan niya, naku, piki yan. Piki yan, sabi ng mga tao, para masubok yan. Ilagay mo sa apoy. Aba, nung linagay sa apoy, lalong kuminang yung pagiging ginto. So, ganun minsan tayo mga kapatid. Pag tayo nakakaranas minsan ng mga pagsubukan, doon natin doon nakikita yung talagang pagiging mananampalataya natin, pagiging Kristiyano natin. Kaya nawa sa oras na ito, yung panawagan po ng tatlong kabataan, no? Sabi doon, if it is be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us out of thy hand, O King. Pero ito yung pinakamagandang sinabi nila mga kapatid sa verse 18. Ang sabi doon, but if thou not be it known unto thee, O King, that we will not serve thy gods nor worship the golden image which thou hast set up. Anong nakita natin sa tatlong kabataan? May paninindigan. Alam nila kung sino yung Diyos. Hindi nila ipagpapalit sa kanino mang nilikha ng Diyos. Alam nila na kapangyarihan ng Panginoon eh. So yun lang po mga kapatid, sa umagang ito at tayo po tumayo. At pagkatapos ito tayo salamat o Diyos sa umagang ito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Salamat ulit sa pagkakataon na kami po ay nakarinig ng mga salita mo na nagbigay mo sa amin ng hamon na manindigan sa katotohanan. Katulad po ng tatlong kabataan, si Shadrach, Meshach at Abednego, na kahit katumbas ito ay kamatayan, hindi nila sinunod ang utos ng hari na sumamba sa Diyos at revolto God. Ganun din po nawa sa amin lahat na narito, nasa face-to-face, sa Google Meet, nawa manindigan kami sa katotohanan. Ito man po ay maging resulta ng aming buhay, God. Ay nawa ay kami ay manindigan saan man kami dako ng lugar, ay panindigan namin ang katotohanan, God. Salamat o Diyos sa mga natitira pa po naming oras. Kayo po ang mangunat gumabay sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, Brother Rick.